Okay. Nice ko magpasimula po ako sa mga inspirasyon ng salita ng Diyos. Kung bakit napakapalad natin dahil maraming pong mga tao ang pag sinabing very busy at wala halos ng panahon, di ba? Sa dami ng mga inaasikaso, iniintindi sa buhay na ito. Ngunit, nagpapasalamat naman tayo sa Diyos sapagkat dumating sa ating unawa na yung kanyang salita na isa lamang talagang napakahalaga at kailangan ng tao. Pag sinabi pong badly needed, kaya lang hindi ito nakikita ng marami, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos, nakita natin ito. Sapagkat mismo ang Panginoon sa kanyang mga salita, sa Luke chapter 10, verse 39, at siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon. Pansinin niyo po ito. Naupo sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Diba? 40. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Grabe sipag ni Marta. At siya'y lumapit sa kanya. Sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Akala niya siya yung naglilingkod. Sabi niya, ako lamang ang maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Yan. Sabi niya, utusan mo nga yan. Tatulungan ako. Sabi ng verse 41. Dadabot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. And then, datapwat, pansinin niyo po ito po yung importante. Isang bagay ang kinakailangan. Pag sinabi, badly needed yan. Isang bagay ang kinakailangan. Pag sinabi naman badly needed, hindi naman masama. Yung sabihin talagang napaka-importanting ating magawa sa buhay. Sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na na hindi aalisin sa kanya. Di ba? Napaka-liwanag na yung pinili daw ni Maria, yung pinakamagaling na bahagi. Ang tao po kasi, lahat halos ng tao naghahanap ng pinaka-importante, pinakamahalaga, pinaka-mapapakinabangan. Kaya nga lang talagang ito ay spiritual naghahanap tayo lagi ng blessing. Diba? Alam nyo, ang lahat ng blessing nanggaling sabi ng Bible, ay nanggaling kay Abraham. At makukuha natin yan habang nagtatagal sa pag-aaral ng Bible. Ang dalawang blessing na yan, sa physical, pinangakuan siya ang una na siya ay dadalhin sa lupang pangako. Ayan po yung sa Old Covenant. Diba? Sa lupang pangako. Yan po yung nakasulat at nakatala sa Genesis, starting verse 11. Ito naman, yung papunta sa New Covenant, ito naman ay sinabi ito sa kanya from Genesis, kung hindi ako nagkakamali, chapter 15. Isang physical, isang spiritual. Yung physical po ay yung country, yung bansang Israel, di ba? Physical po ito. Talagang literal na bansa. And then, meron din po naman pangako, heavenly country. Yan. Yan yung sinasabi sa Hebrew chapter 11 na sina Abraham ay naandoon na sa lupain na kanilang tinatahanan. Pero, meron pa rin silang hinahanap. Hebrew chapter 11, verse 8. Sabi diyan, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dako na kanyang tatanggaping mana. So ito yon. Ito yung unang pinuntahan ni Abraham na pinangako sa kanya, sabi diyan, na meron siyang tatanggaping mana at siya yumaon na hindi nalalaman niya kung saan siya paroroon kasi hindi niya alam
Hindi niya alam yung lupain na yon, kung ano yon, kung maganda ba yon, kung secured ba doon, kung safe ba yon, kung ang kabuhayan ba ay talagang binubukalan ng pulot at gatas. Di ba? Ang pangako ay dadaling kita sa isang lupaing binubukalan ng pulot at ng gatas. Ibig sabihin noon, mayaman, maunlad. Hindi niya tiyak. Pero dahil sinabi ng Diyos, sumunod siya, kaya sabi diyan, tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Basta sinabi ng Panginoon, sige, sunod ako sa kanya. That is faith. Di ba? That is faith. Hindi niya nakikita, hindi niya alam yung lugar, pero dahil sinabi ng Diyos, sumunod siya. Verse 9. Sa pananampalataya, siya naging manglalakbay sa lupang pangako. So, yun. Dumating siya rito, naging manglalakbay siya sa lupang pangako. Tapos ang sabi diyan, nagaya sa hindi niya sariling lupa. Tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac, di ba? Doon niya isinilang si Isaac. Si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. So, pati yung mga anak niya is napakinabangan yung pinangakong lupain. Lupang pangako, which is physical yan. Verse 10. Pero sabi diyan, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang inaasahan. Ayon sa pananampalataya, namatay ang lahat ng mga ito. Namatay yung mga pinangakuan ng Diyos na hindi kinamtan ang mga pangako. Ibig sabihin, meron pa rin silang pangako na inaasahan. Ngunit kanilang nakita, na natanaw, tingnan niyo ha, pasin niyo, nasa lupang pangako na sila, physical. Pero dito, meron pa rin silang hinahangad na pangako. Ngunit kanilang nakita at natanaw mula sa malayo. At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, itong physical land na kanilang pinuntahan, natamo, pero ang sabi doon, meron pa rin silang tinatanaw na mula sa malayo, bayan na hindi gawa ng tao, kung hindi gawa ng Diyos, eto yon yung spiritual. Ibig sabihin, talagang itong old covenant, hindi talaga yan ang kaperpektuhan or parang fullness na pangako ng Diyos sa tao. Kung hindi, mayroong pangakong mas maganda, which is ito nga yung heavenly. So makikita natin, meron silang physical country, meron silang physical temple, ayan. Mga physical na pangako, yung walang salot, walang kaaway na magtatagumpay sa kanila, mga puro physical yon. No? Yung pakikipagbaka ay laging pinagtatagumpay sila ng Diyos pag sila'y susunod dito sa covenant, sa old covenant. Lalo na nung dumating yung law of Moses. Di ba? So makikita po natin na pagpapalain sila, pag sila'y sumunod, 100% ang pagsunod eh. Pero pag sila ay nakasuway, merong curse, di ba? Merong salot. Kaya nagagapi sila ng kaaway. Pag sila ay nagkakaroon ng violation doon sa Old Covenant system, doon sa Old Covenant laws. That's why, doon sa ating nagiging paksa, na talagang ang pagkasugo ng Diyos kay Jesus, dito muna, para tubusin sila sa law of Moses. Tingnan natin, balikan natin. Galatians chapter 4, verse 4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ayan, si Jesus, ipinanganak ng isang babae, ipinanganak ni Mary, ipinanganak saan? Sa ilalim ng kautusan. So dito, isinilang pa si Jesus para lamang dito sa, primarily para sa mga Hudyo. Anong purpose? Sabi ng verse 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan. Sino yan? Mga Hudyo lang yan, physical Jews. No? Physical mga Israelites. Upang tubusin sila sa law of Moses. Bakit? Kasi nga, na-violate nila, nasa kanila yung galit ng Diyos, yung parusa ng Diyos. Pag hindi sila nanampalataya kay Jesus, yung poot, yung wrath of God at yung galit ng Diyos, dahil na-violate nila yung old covenant, dapat silang ma-redeem doon. Dapat makalaya sila. Mahal pa rin sila ng Diyos.
Ayaw ng Diyos na maranasan nila yung judgments. Dahil may law, meron niyang penalty. Hindi pwedeng walang penalty. Hindi pa tayo kasama dyan. Exclusive lang yan sa physical na lahi ni Abraham kasi ang unang pangako ng Diyos is physical. Nakuha niyo po ba? Di ba? Kung hindi sila makakalaya dyan, hindi rin nila mararanasan itong pinaka-ultimatum na magandang pangako. Kasi ito, may fault. Pag sinabing may fault, may kapintasan. Hindi perfect. Ito yung faultless. Pag sinabing faultless, is perfect. At saka yan talaga yung pinaka-minimithi ng Diyos na ang tao o ang kanyang mga anak makapiling niya. Okay. So makikita natin, ang hindi sumampalataya, mapapahamak. Ano yung distraction? Ano yung perish? Whosoever believe will have eternal life, shall not perish, but have eternal life. Yung perish, yung kapahamakan doon, yun yung distraction ng Jerusalem. Yun yung wrath of God dahil na-violate nila yung old covenant. Forfeited nga yung blessing na yun dahil hindi nila natupad yung covenant. Kasi ang covenant, kinakailangan between two party, kailangan meron yung agreement, may kasunduan. Pag nasunod mo yan, pagpapalain kita. Pag hindi mo sinunod yan, andun ang penalty. Andun yung mga parusang magaganap sa kanila. Which is nakasulat yun sa Law of Moses. Hindi tayo kasama doon. Kaya napaka-importante nung rightly dividing the word para maging malinaw sa atin ang pag-aaral. Okay. So, sinugo si Jesus, sabi nung 4:4, and then sabi nung verse 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan. Sino yon? Yung physical na mga anak ni Abraham. Upang matanggap ang pagkukupkop sa mga anak. Para pag sila'y anak na at wala na sila sa kautusan, hindi na mai-impute yung penalty, wala na silang itatransgress. So yung galit at puot ng Diyos, natapos na. Ang problema, ni-reject siya ng bayan niya. Basahin natin yung John 1:11. Tingnan niyo. Siya'y naparito sa sariling kanya. Sa ibang salin, siya'y naparito sa sariling bayan niya. Yung Israel. So primarily, isinugo si Jesus para lamang sa mga Hudyo. Pero ang problema sa mga Hudyo, siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Di ba? Bayan niya yung Israel that time. Pero na-violate nila yung covenant. Ayaw ng Diyos na yung penalty, yung parusa, yung wrath, ay maranasan nila. Para wag silang mapahamak, kailangan nilang sumampalataya kay Jesus. Pero ang problema is, ni-reject nila si Christ. Kaya kakaunti lang yung tumanggap. Kakaunti lang. Majority, marami, ni-reject si Jesus. Sila yung dumanas. Pag binasa niyo yung history, noong AD 70, sila yung dumanas ng matinding pagdurusa. Yung puot at galit ng Diyos. Gusto ba na mangyari ng Diyos sa kanila yon? No. Ang susi lang, kaya nga ibinigay ng Ama, si Jesus, para tubusin sila, sabi ng ating binasa, upang matubos sila sa kautusan. Pag natubos sila sa kautusan, hindi nila mararanasan yung puot, yung penalty. Di ba? Kasi kinuha ni Jesus yung penalty para sa kanila primarily, para sa mga Hudyo. Matthew chapter 10, ang 12 ito, sino itong 12 ito? Ito yung pinili ni Jesus ng mga alagad during that time. Remember, nung si Jesus, ito po yung sinasabi ko na the best interpretation. Sino yung nagsasalita? Si Jesus, sabi dyan. Sinugo ni Jesus. Sino ang ina-addressan? Yung 12 apostles. Diba? Sina Matthew, Mark, Luke, John, Peter, James. Yan, yung 12. Sabi niyan, pinagbilinan niya na sinasabi, huwag kayong magsisitungo sa alinmang daan ng mga hentil. So, sino yung hentil? Tanong, ito yung mga tao na labas sa bansang Israel. Labas sa bayang Israel.
Huwag kayong magsisitungo sa alimang daan ng mga hentil. Tayo, kagaya natin, ikinukonsidera tayo that time na Gentiles. Huwag daw silang pupunta sa mga hentil. And then, nasabi, huwag kayong magsisipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Samaria kasi is Gentiles din. And then verse 6, pinagbabawal silang pumunta sa mga hentil. Kung hindi bagkos, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit. Sino yung mga tupang nangawaglit? Sa bahay ni Israel. Malinaw po ba? So, makikita ninyo, during that time, si Jesus ay nangangaral na, tumawag siya ng 12 apostol, ang tungkulin ng 12 apostol ay para mag-minister hindi sa mga Gentiles, exclusively lang para sa mga physical, dito yon, dito lang yon, dito pa lang yon, physical Jews. Para sila ay huwag makatanggap nung wrath, nung kapahamakan, nung distraction, yung galit at penalty ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Kaya lang, hindi nila tinanggap si Jesus. Siya'y naparito sa sariling bayan niya, subalit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Di ba? So malinaw po yun. Kaya sila yung dumanas ng galit at puot ng Diyos. Okay? Tayo bang mga Gentiles, kailan ba tayo na-connect? Sa ministry na ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 3, verse 1 to 5. Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyong mga hentil. Ang ministry po ni Apostol Pablo sa mga Gentiles. Si Jesus ang ulo, head, tayo ang katawan, part of the body. Spiritual po yan. Body of Christ, pero ang kaugnay sa physical, yung templo nila, that time. Di ba? Naandun yung priest, nagmi-minister. Di ba? Napakaganda rin pong pag-aralan yung mga, di ba sabi ng Hebrew, chapter 7 and chapter 8, na yung mga elements ng templo na physical ay shadow or anino ng darating, which is sa New Covenant, ang mga physical elements ay mayroong simbolo patungo kay Kristo, spiritual. Kaya ito ay shadow, ito ang substance. Gusto ko pong makita ninyo yung kagandahan na naririto tayo sa panahong ito sa New Covenant. Di ba? Dito, ang pinapahalagahan dito, yung outward physical. Outward man. Yung old man. Yan. Para makita nyo yung paghahambing. Sa New Covenant, ang katumbas niyan at mas mahalaga na binigyan ng buhay, ng tagumpay at pahalaga ng Diyos ay itong ating inward man, which is yung ating spirit. Ito ay temporal, pansamantala, na pakinabang. Ito naman ay eternal, magpakailanman. Ano po yung purpose ko niyan? Bakit ipinapakita yan? Para maging maligaya kayo, ang kaligayahan ninyo, ang kayamanan natin dito sa New Covenant ay makita nyong napakataas ng value is eternal. Bagaman may pangako ang Diyos, ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay. Pag sinabi pong lahat, magkasama yan. Pati itong mga pangangailangang physical, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos, idaragdag niya. Pero nais ko po na makita natin sa ating pag-aaral, huwag kayong malulungkot. Huwag niyong mami-misinterpret na ang pinapahalagahan talaga ng Diyos pagdating sa New Covenant at ang pinakamagandang pangako, ito nga po yung pinaka to the max. Ibig sabihin ay pinaka-ultimatum na magandang pangako ng Diyos. Huwag niyong maniniglect. Mas maganda malinaw natin nakikita. Ito po yung sa New Covenant. Amen? Amen po ba? Bakit ko po sinabi ito? Ba't gusto nating makita yung katotohanan na yan? Kasi marami nakapokus pa rin lamang dito sa physical.
Pero hindi masyadong nababalyo at nakikita ang ganda na ang kayamanan ng ating pinag-aaralan ay sa New Covenant ay yung kingdom niya, ang kaharian niyang in-establish. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 20 and 21, tingnan natin. Palibhasa, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Di ba? Importante sa kanila yung kaharian ng Diyos. Ang mindset ng mga Hudyo, physical. Pero ang sabi ni Jesus, sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, physical. Verse 21, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan. O di ba? Hindi talaga physical, hindi talaga literal. Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasaan? Nasa loob ninyo. Sa inward. Hindi mauobserbahan ng physical. Mauobserbahan at maunawaan ng panloob natin, spiritual. Okay. Kaya pag pinansin ninyo, pag tayo pumunta sa 1 Corinthians chapter 2, sana maunawaan ninyo yung ganda ng pag-aaral natin sa patungkol sa tagumpay na ginawa ni Jesus. Ano sabi ni Apostol Pablo? 1 Corinthians, ako mga kapatid ng pumarian sa inyo, hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. So yung patotoo ng Diyos. Importante po yung kung ano yung pinatotohanan talaga ng Diyos sa kanyang mga salita. Verse 2, sapagkat aking pinasyahan na walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. So makikita natin dyan ngayon na ang talagang pinapahalagahan ng Panginoon dito sa bagong tipan na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay walang iba kung hindi ang krus. Yung gospel, yung kanyang ginawang katubusan sa lahat. Una sa mga Hudyo, di ba sabi ng Romans 1:16? Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Griego, Gentiles. Okay, di ba? Una sa mga Hudyo, at gayon din sa Griego. Yung Hudyo, ito yon. Sila yung talagang unang sinugo ng Diyos. Primarily para sa kanila. Pero ni-reject nila. Pangalawa sa mga Griego, Gentile nation. Labas sa bansang Israel. Saka tayo na-connect. Okay. So, makikita natin, dito lang daw siya naka-focus kay Jesus at sa kanyang ginawa sa krus. Balik tayo, verse 3. Pansinin po ninyo, ako yung nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Ibig sabihin, sa physical, wala siyang maipagmamalaki. Verse 4, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Ibig sabihin, hindi sa magandang pananalita ng tao. Kung hindi saan? Sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. So, makikita din dyan, yung Holy Spirit, ipinagkaloob sa mga sumasampalataya, yun yung kapangyarihan, yun yung kanyang pinagdidiinan na nanggaling sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Saan nangyari yung ang pinatotohanan niya ay sa Espiritu at ng kapangyarihan? Balikan natin yung Ephesians 1:13. Tingnan niyo po ang linaw nito. Sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ito yon. Yung gospel, yung kamatayan, yung pagkalibing at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Yun po yung gospel. Anong nangyari? Na pagkarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, pag narinig ng tao at nanampalataya, ano sabi diyan? Kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Bakit ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit? Kasi ang patotohanan talaga ng Diyos, walang iba kung hindi yung gospel. At kapag ikaw, nasa iyo ang Holy Spirit, ano sabi ng Romans 8:9? Kayo'y wala na sa laman. O di ba? Wala na tayo dito. Hindi na ito ang importante. Wala na kayo sa laman kung hindi nasa Espiritu. Pero bagaman sinasabi ko pong hindi na po ito importante, pero pag ikaw ay habang nabubuhay, ipoprovide ng Diyos. And all these things shall be added unto you. Tandaan ninyo yung mga connection. Puro salita po ng Diyos yun. Sabi dyan,
kung kayo'y wala sa laman, kung hindi, dapat kayo'y wala sa laman kung hindi nasa Espiritu. Ibig sabihin, dahil tayo'y nasa New Covenant, tapos na yung gawa ng laman. Yung gawa ng makasalanang laman. Idinil na ni Jesus yan sa krus. Pinag-aralan natin sa gospel. Kaya importante po, talagang napapakinggan natin yung gospel. Wala na kayo sa laman, kundi kayo nasa Espiritu na. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Napakinggan mo kasi yung gospel, nanampalataya ka, sabi ng Ephesians 1:13, nasa iyo na ngayon ang Holy Spirit. Hindi mo na kinakailangang pakiramdaman kung nasa iyo ang Holy Spirit. Ang mahalaga, naniniwala tayo sa sinasabi ng scriptures ng salita ng Diyos. Datapot kung ang sino man ay wala sa Espiritu ni Kristo, walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Importante ba yon? Na malaman ng isang tao kung talagang siya ay na kay Kristo. Paano malalaman ng isang tao at nasisigurado natin na tayo ay na kay Kristo at ang Kanyang Espiritu ay nasa atin? Saan ka babalik? Sa gospel. Napakinggan mo yon, pinanampalatayanan mo yon. Ligtas ka ba? Yes. Ikaw ay tinatakan. Yan ang gumagarantiya na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi niyang Romans 8:9. Kapag ang Espiritu ni Kristo ay nasa iyo. Paano matatanggap ng isang tao ang Espiritu ni Kristo? Pag napakinggan niya ang aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, at nanampalataya siya, tinatakan siya ng Espiritu Santo. Tanong, ako ba'y nanampalataya? Tatanungin mo sarili mo ngayon, malinaw ba sa akin ang gospel o kinakailangan ko pang maintindihan? Ako ba'y nanampalataya? Nagtitiwala ba ako doon sa ginawa ni Jesus? Sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Pag nasigurado mo na nanampalataya ka, tinanggap mo, binalyo mo, nasa iyo na Holy Spirit. Di ka na dapat mag-alinlangan doon kasi yung authority ng Scripture ang mas pinagtitiwalaan natin kaysa aral ng tao. 1 Corinthians chapter 2, at ang aking pananalita at aking pangaral ay hindi mga salitang panghikayat ng karunungan, kung hindi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ito na po yon, verse 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig saan? Sa karunungan ng tao. Masama ba yung karunungan ng tao? Hindi. Mapapakinabangan mo yan sa buhay sa lupang ito, yung karunungan ng tao. Yung mag-aral ka sa aral ng buhay para sa lupang ito, hindi po masama yan. Pero huwag dyan lang masasalig. Hindi dyan nagbe-base yung patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pangako, heavenly, spiritual, and eternal. Kung hindi, sabi dyan, masalig yung ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Asan yung kapangyarihan ng Diyos? Ano po ba yung kapangyarihan ng Diyos? Ito yon. Romans 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan. Ayun, kapangyarihan sa ikaliligtas. Alam nyo, nung araw, marami, at ako po'y nabiktima rin nun, binata pa ako, napahilig ako doon sa kapangyarihan. Naghanap ako ng kapangyarihan, at ang pagkaalam ko ang kapangyarihan ay yung mga anting-anting, yung mga kalihiman, which is gumagana yon. Kasi powerful yung mind. Kasi ang tao pag nanampalataya at buhos ang pananampalataya, nagmamanifest yun. Kaya yung tao, minsan yung mga hindi dapat tayo masalig doon sa mga parang himala, hiwaga, di ba? Yung mga ganong. Kasi possible na malinlang ka. Kaya sa atin, ayon sa ating pinag-aralan kanina, ang pinakamataas na antas ng pagsamba na hinahanap ng Diyos sa atin, yung makinig ng Kanyang salita. Yung tanggapin natin yung Kanyang salita sa ating buhay. Pahalagahan natin yung Kanyang salita sa ating buhay. Diba? Yun yung istorya ni Martha at saka ni Mary. Diba? At kung ikaw, sa sarili mong paghatol o pagdesisyon, tingnan natin yung Titus chapter 2, verse 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng mundong ito o sanlibutan ito, marapat na buhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. And then verse 13, di ba? Hintayin niyo ang mapalad na pag-asa
at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Mababasa natin at nauunawa natin na yung Gospel of Christ, hindi po yan lisensya. Kasi sabi doon ay lisensya sa paggawa ng kasalanan na may misinterpret ng iba. Nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutang ito. At mabuhay tayong may pagpipigil, self-control, at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. So, ibig sabihin, hindi yan license to sin. Kung hindi pag naunawaan mo ang biyaya, ito ay magbibigay sa iyo ng ikaw ay, sabi dyan ay, mabubuhay ka ng walang pakundangan, hindi ka mabubuhay ng walang pakundangan, yung parang bara-barabay, kung hindi, una, inaalis yung ating guilt o yung takot, dahil nga una sa mga Hudyo, pangalawa yung ating kautusan na Romans 2:14, inalis na yung guilt o yung conscience, guilt feelings. Sabi dyan, pag nawala yung takot sa iyo, ang bunga ng kaisipan mo, magpapasalamat ka at tatanaw ng utang na loob sa ginawang kabutihan ng Panginoon dahil sinolusyonan niya ang pangunahing problema ng tao na alipin ng kasalanan. Big deal ba sa atin yung kasalanan? Yes. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Una sa mga Hudyo, inalis sila sa curse ng kautusan. Tayo naman, inalis din sa curse ng guilt of feelings. Yung guilty, yung conscience na takot ka, galit ang Diyos. Natapos yun, nasa ministry of reconciliation na tayo. Kasi yung kasalanan, idinil na ni Jesus. Malimit natin basahin yung Romans 8:3. Yun yung solusyon. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yung kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman dahil may kalaban, yung laman, pinananahanan ng kasalanan. Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. Yun yung good news. In the likeness of the sinful flesh, inirepresent niya sa kanyang katawan yung lahat ng katawan ng tao na may sinful flesh, sabi diyan, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos saan? Sa laman ang kasalanan. Diyan lang matutuwa ka na eh. Diyan lang lulundag ka na sa galak eh. Kasi walang katumbas na halaga yung tayo po ay pinalaya sa kasalanan. Idinil ni Jesus yung kahinaan, yung problema ng tao, yung parang cancer sa tao, winasak niya yon. Kaya yung kanyang katawan nagkaluray-luray at nagkawasak-wasak para lamang tayo ay makawala sa sumpa ng kasalanan. Amen? So magiging thankful ka. Hindi ibig sabihin may license to sin ka. Magkakaroon ka ng kaliwanagan sa iyong isipan, magkakaroon ng buhay, yung gospel, na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay banal na ikaw ay matuwid na. Ito nga yung journey ng ating pinag-aaralan about sa power of resurrection ni Kristo Jesus sa buhay natin. Bakit ko po pinakita ito? Para mag-enjoy kayo doon sa ating pinag-aaralan. Kasi pag hindi naiintindihan tong liwanag ng kagandahan na ginawa ni Jesus, lagi kong pinapaunawa po yan, especially minsan may mga baguhan tayo. And pakinabang din yan kahit na narinig mo na yan, lalong lumiliwanag. Ma-appreciate mo yung lesson, yung learning about sa gospel, lalo na yung the power of Christ resurrection. Yan po yung good news. Makikita ninyo kung bakit merong mga mahirap unawain na wala na kayo sa laman, kung hindi kayo nasa espiritu na. Pero pag naunawaan mo yung liwanag ng gospel, madali nang maintindihan po ito. Pero pag ikaw ay baguhan or bago mo palang napapakinggan to, medyo magwawating-wating ang isipan mo. Aminin natin, ganun po yon. Pero doon po sa mga ganon, continue lang sa pag-aaral, magliliwanag din po yan. Sabi ni Paul kay Timothy, ipapaunawa din ito sa iyo ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi mystery po yan eh. Yung gospel is mystery. Nung una, hidden. Sa panahon ng Old Covenant, hidden yan. Walang nakakaalam. Ha? Minsan yung mga nagbabasa sa Lumang Tipan, naiinggit doon sa mga Bible character sa Old Testament kasi naranasan yung himala, nakausap nila ang Diyos. No, mas mapalad tayo. Sa panahong ito, kumpleto na ang Scriptures. Mahalin lang natin ito, mga kapatid. Tingnan ninyo ito na kayamanan. Maniwala kayo sa akin.
Napaka ganda ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang sabi ko nga, sa Old Covenant, ang daming mga signs and wonders. Even sa pasimula nito, nung ini-introduce ni Jesus ito, maintindihan mo ang purpose ng mga miracles, ng mga signs and wonders. Kasi dito, sa Old Testament, nagsasalita lamang ang Diyos sa mga propeta, sa mga pinili niya. Diba? Pero, ang bili niya sa mga Hudyo, para matiyak ninyo na itong taong ito na ay siyang propeta ko, mouthpiece ng Diyos, bibig ng Panginoon, kailangan kong samahan sila ng signs and wonders. Pag nakita nyo na may signs and wonders, nakakaiba at walang makakahigit. Ang purpose ng signs and wonders para pakinggan yung mensahe, makinig po kayo, para pakinggan yung sasabihin ng mga propeta at yun ay kanilang panampalatayanan. So yun ang purpose ng signs and wonders. Mahalaga bang maintindihan yun? Yes, kasi until now, pag hindi mo naintindihan yun, maraming mga tao laging nakatingin may signs and wonders. Pag sa signs and wonders ka ngayon titingin, madadaya ka pa. Maraming gumagawa ng magic. Maraming gumagawa ng himala. The best is kompleto na ang scripture. Kasi during their time, hindi pa kompleto. Kasi yung gospel, hidden, secret, walang nakakaalam. Even yung mga matatalinong tao, walang nakakaalam. Kailan na-reveal? Especially, napakapalad nating mga Gentiles, na-reveal ng maliwanag ito, yung mystery ng gospel, ipinahayag lamang kay Apostol Pablo. That's why, ini-encourage ko kayo na mas focus tayong mga Gentiles doon sa sulat ni Apostol Pablo. Kasi makukumpara ninyo yung pakapahayagan ni Apostol Pablo about sa gospel, hindi masyadong maliwanag doon sa ibang mga apostol. Siya pa nga ang nagre-rebuke kana Peter pag sila'y nakikipag-compromise pa sa kautusan. Yeah, that's it. Yun po yung katotohanan na pag binabasa mo ang Bible, magiging maliwanag sa'yo. Kaya sabi ko nga, I suggest, focus po kayo sa ministry o sa epistle. Kasi andun yung kapahayagan ng maliwanag ng gospel. Lalo na yung Romans chapter 5, Romans chapter 7, yung grabe yung detalye ng gospel, makikita mo. Na didetalye yung umalipin sa tao na kasalanan na nananahan sa laman ng tao. Pero maraming hindi pa masyadong nauunawaan po yon. Which is, sa ating panahon ngayon, dapat na-appreciate natin ito pong ating journey ng ating pinag-aaralan na napakaganda. Meron pa ba, pastor, na signs and wonders? Meron pa bang himala? Yes, meron naman. Personal, mangyayari po sa buhay natin yan. Sabi ko nga, pag-ibig ng Diyos na mabuhay ka pa, pag may purpose pa ang Diyos sa buhay mo, parang si Pablo, di ba? Pinagbabato siya hanggang sa mamatay, akala nila patay na, pero sabi ng marami, patay na talaga si Pablo doon. Pero sa Book of Acts, mababasa natin yon. Tumayo pa siya after nung umalis yung mga nag-persecute sa kanya at hinatulan siya na mamatay. Tumayo pa ulit siya. Ibig sabihin, habang gusto pa ng Diyos na mabuhay ang tao, gagawin yun ng Diyos. Pero hindi na tayo laging naka-based doon sa signs and wonders. No? Kasi marami pong gumagawa ng mga magic. Ang the best at pinakamataas na authority sa ating buhay, ito pong Bible, wala na pong iba. Ayan. Ano po? Kaya, ang sabi dyan, ang final authority ng mga mananampalataya, walang iba kung hindi ang Bible. Colossians chapter 3 verse 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diyan ay tinawag naman kayo sa isang katawan. Diba? Tayo ngayon ay katawan niya eh. At kayo'y maging mapagpasalamat. Diyan pa lang, inilakip na tayo sa katawan ni Kristo. Thankful ka na eh. Kasi pag binisualize mo na yung inward man natin ay bahagi na ng katawan ni Kristo, secured ka na eh. Ano bang ibig sabihin ng salitang secured? Hindi ka na dapat matakot. Dumarating ang krisis, dumarating ang problema, dumarating minsan yung mga bagay na hindi maintindihan. Pero pag pumunta ka sa pananampalataya, kaya sabi doon, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom. Ang kaharian ng Diyos ay peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost and the Holy Spirit.
Yun yung pinakakaligayahan natin. Kaya kung bakit sinasabi dyan, let the peace of God rule in your heart. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Tanong, talaga bang yung kapayapaan ni Kristo na ang siyang naghahari sa ating mga puso? Kasi sandata po natin yan. Na diyan ay tinawag kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Diyan ka magiging mapagpasalamat. Hindi po sa nakapokus sa material at physical na blessing ang pagpapasalamat natin, mga kapatid. Kasi andito na po tayo. Bagaman na-enjoy din naman natin yan hanggat ibig ng Diyos. Pero ang pinagpapasalamat natin at ang pagsamba natin sa Diyos ay dito na. Bahagi na tayo ng kanyang katawan. Amen po ba? Maliwanag po ba? Bahagi ka na ng katawan ni Kristo. Kasama mo si Kristo. Tayo yung katawan ni Kristo. Amen? Minsan ang hirap intindihin, pero dyan dapat tayo maging masaya. Dyan tayo dapat maging mapagpasalamat. Sumunod, sabi dyan, verse 16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Oh. Ano yung dapat na maging managana sa atin? Salita ni Kristo. Okay. Manahan, huwag niyong kakalimutan yan ha, manahan nawang sagana sa inyo ang alin? Ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan, di ba? Magtuturuan tayo, mag-aralan, open learning, at magpaalalahanan, di ba? Laging ipaalala sa isa't isa, sa mga salmo, sa awitan. Sabi ko nga sa music team, yung lahat ng inyong aawitin dapat, laging ang hinuhugutan, yung aral ni Kristo, yung gospel of Christ. Salmo, himno, mga awit na ukol sa Espiritu, at magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen? So anong sabi ng Colossians 3:1? Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo. Tanong. Kayo ba'y binuhay na kalakip ni Kristo? Yun yung ating pinag-aaralan. Alam niyo kung bakit ko po ibinalik sa intro ito? Para mas maganda yung ating pag-aaral. Ano ba yung power of resurrection? Pag sinabing if, tayo po inihiwalay sa karamihan na ang iba ang isipan. Inihiwalay ka na sa mga hindi nananampalataya. Yung talagang hindi ang journey ay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi tayo po nahihiwalay, mga kapatid, inihiwalay tayo ni Kristo through His Word. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, at ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Alam niyo po yung mga bagay na nasa itaas, yung patungkol sa kung ano na yung ginawa ni Kristo sa ating pantaong panloob. Ito ay binuhay na mag-uli na. Ito ay nakaupo ng kasama ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Ang hirap intindihin yan ng ordinaryong tao. Kasi nga, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, pero pag ikaw ay anak ng Diyos at nakapokus ka talaga sa Kanyang salita, masaganang nananahan ang salita ng Diyos, maniwala ka, maiintindihan mo yan. Pag hindi karnal ang isipan mo, pag sinabing karnal, andito lang. Old covenant pa rin. Pero pag ikaw ay nasa new covenant, spiritual ka na. Born again, born in the Spirit ka na nga eh. Ipinanganak, hindi sa laman, kundi saan? Sa Espiritu. Maliwanag po ba? Kaya ang hahanapin mo, hindi yung mga nasa lupa. Nakakalungkot lang kasi. Palagi ang hinahanap yung nasa lupa eh. Sabi naman ni Jesus, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Idadagdag naman yan ng Diyos, pero dapat mag-stay lang tayo dito sa spiritual. Amen. Yung the word daw na if, kung, separates us from the false professors. Ito yung danger. Maraming nagpo-profess na sila'y anak ng Diyos. Maraming nagpo-profess na sila'y ligtas. Pero hindi hinahanap ang mga bagay na panlangit. At laging nakapokus ang isip dito lamang sa mga bagay. No, inihiwalay tayo ng Diyos. John 17:17. Yan. Hindi ko idinadalangin. Nung nagpe-pray si Jesus, bago siya mapako sa krus, ipinagpe-pray niya yung mga mananampalataya. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama.
Ibig sabihin, ang puso ni Jesus, habang nasa lupa ang mananampalataya, prayer niya na iingatan pa rin sila habang nasa lupa. And then verse 16, hindi sila taga-sanglibutan. Hindi ka na taga rito, physical. Nagaya ko naman na hindi na taga-sanglibutan, sabi ni Jesus. 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Paano tayo magiging banal? Makinig kayo magaling. Ang salita mo ay katotohanan. Paano kayo naging banal? Paano ka inahiwalay sa mga taga-sanglibutan? Sa pamamagitan ng salita niya. Lalo na about sa pinaka-ultimatum na pinaling pangarap ng Diyos na mangyari sa atin. Na sa pamamagitan lamang ng kanyang anak, tayo'y babanalin at magiging anak. Ephesians 1:4 and 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanglibutan. Di ba? Bago itinatag ang mundo. Bago nilikha ang tao, ang anumang bagay, upang tayo ay maging banal at walang dungis. Paano? Sa harapan niya, sa pag-ibig, paano tayo magiging banal at walang dungis? Before the foundation of the earth, nasa isip na ng Diyos, ang tao na kanyang lilikhain ay magiging banal at magiging walang dungis sa pamamagitan lang ng verse 5. Na tayo ay itinalaga niya nung una pa sa pagkukupkop para maranasan natin yung pagmamahal, pangangalaga, pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa ganang kanya, ayon siya managaling ng kanyang kalooban. Ayon sa pinakamagandang plano at layunin ng Diyos, before the foundation of the earth, bago pa ang mundong ito, itinalaga na ang lahat na magiging anak at makakaranas ng pagkabanalan na walang dungis at pagiging anak, ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Malinaw po ba? Pinakapangarap ng Diyos. Kung bakit napakaliwanag na ito lang talaga ang itinalaga ng Diyos. So, yun yung pinakapinali. Kaya ito yung ating kalalagayan. Itong henerasyon natin, napakapalad natin. Sabi ko kanina, during their time, wala pa ito, yung New Covenant. Bagaman 65 AD na nasulat na yung epistle ni Apostol Pablo, yung mga sulat ng mga alagad, pero hindi pa yun napiprint ng marami. Ang original lang ang meron nung nasa sinagoga or saan man lugar nandoon yung original nun. Diba? Hindi pa yung nakokopya ng marami. Kaya yung mga tao that time, imagine niyo, ang hirap silang maniwala basta-basta sa pangaral ng mga ebanghelyo. That's why yung mga apostol, yung mga lingkod ng Diyos that time, sinasamahan ng signs and wonders. Anong dahilan? Para makinig at mapatunayan na ito'y galing sa Diyos, sasamahan ng Diyos ng signs and wonders. Pero sa panahon natin ngayon, kumpleto na ang Bible, naka-record, kailangan lang bigyan natin ng mataas na authority sa ating buhay at mahalin natin, huwag natin katamaran, pagtiyagaan natin sapagkat salita ng Diyos, kumpleto na, lalo na, isinasaysay yung mystery ng gospel sa sulat ni Apostol Pablo, napakapalad natin. Hindi mo na kinakailangan laging may signs and wonders. Sapat na panampalatayanan mo yung salita ng Diyos para makamit natin yung eternal life na pangako ng Diyos. Amen? Malulungkot ka siyempre pagka yung hindi ka maiintindihan ng iba. Pero ang kaligayahan natin, ang piniplease natin, hindi ang tao, kung hindi ang Diyos. Yun na yung matagal na problema ng Panginoon eh. Tingnan natin yung John 5, starting 39. Sabi diyan, saligsigin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip nyo sa mga yun ay meron kayong buhay na walang hanggan. Di ba? Anong purpose ng kasulatan? Kasi yan ang nagbibigay sa atin ng eternal life. At ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi ni Jesus, ito yung nagte-testify sa Kanya. Kasi iyan po yung pinatotohanan ng Diyos. Diba? Kung pupunta tayo sa 1 John chapter 5, starting verse 9, tingnan ninyo, magaling. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, kasi ninyo, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Merong magkalaban para tanggapin ng tao kung ano yung dapat pahalagahan ng tao habang nabubuhay sa lupang ito. Sabi diyan, it's either ang tanggapin ng tao, yung testimony ng tao, o yung testimony ng Diyos. Ha? Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Ano ba ang patotoo ng Diyos? Sapagkat ito ang patotoo tungkol sa Kanyang anak. Di ba?
Kasi nung Ephesians 4:1-5, ito na yung tinalaga ng Diyos. Ito yung pinakabida. Mga kapatid, ito yung pinakabida sa pag-aaral sa loob ng simbahan. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ang patotoo ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak. Hindi naman ito ang pinapa-importante ng Diyos eh. Hindi. Ang pinapatotoo ng Diyos talaga ito. Hindi yung tao. Tuloy. 10. Ang nananampalataya, saan? Dapat ito raw, doon muna ang pinahahalagahan, ang binabalyo. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus, ay may patotoo sa Kanya. Pag daw itong taong ito ay pinanampalatayanan yung pinatotohanan ng Diyos patungkol sa Kanyang anak, nananahan sa iyo yung patotoo ng Ama. Diyos ang pinag-uusapan natin dito, meron siyang pinatotohanan sa tao. At kung ang tao daw ay nananampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus, ay sabi diyan, ay may patotoo sa Kanya. Ibig sabihin, tinanggap mo yung pinatotohanan ng Diyos. Wala namang ibang agenda ang Diyos kung hindi si Jesus. Okay. Ang hindi nananampalataya sa Diyos, ibig sabihin, kapag tinakpan niya ang tainga niya rito sa sinasabi ng Diyos, binalangka niya yung patotoo ng Diyos, ano sabi diyan? Ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Mabigat bang kasalanan yon? Unbelief. Bakit? Ba't magiging, although, sabihin natin, kasalanan pa ba yun? Sabihin natin, hindi kasalanan, pero hindi mo mabe-benefits yung eternal life na ginawa ni Jesus sa buhay natin. Ganon ka, ganon ka siya ka-essential, ganon siya napakahalaga, na dapat makita ng tao. Kapag hindi mo tinanggap ang patotoo ng Diyos patungkol sa Kanyang anak, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Sapagkat hindi sumasampalataya, saan? Sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Tanong, ano ang agenda ng Diyos sa sinasabi sa Kanyang salita? Di ba? Ito lang. Yung sinasabi ng Ephesians 1:4 and 5. Magiging banal ka, magiging walang dungis ka, at ang nagpapabanal sa atin salita ng Diyos, salita niya, kasi yun yung Kanyang patotoo. At ang sinasabi lamang ng patotoo ng salita ng Diyos, walang iba kung hindi si Jesus, yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Verse 11. At ito ang patotoo, na tayo ay binigyan ng Diyos ng ano? Buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay na kanino? Nasa Kanyang anak. Kaya kapag tinanggap mo yung patotoo ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Makinig po kayo magaling. Halimbawa, itong taong ito, mabait, matalino, matulungin, pero hindi tinanggap yon. Ano ang mabe-benefits niya? Pararangalan siya ng ibang tao. Ang bait niyan. Ang buti niyan. Kung yan lang ang magiging presidente, dapat ganyan na maging presidente. Di ba? Pupurihin siya ng tao. So, ang kalaban, pag ang taong ito, ang mas inuna niya, yung glory ng tao, kaluwalhatian ng tao. Ang pakinabang niya hanggang dito lang sa lupa. Pupurihin siya, bayani siya, kilala siya, hindi siya malilimutan, maaaring ituturo sa secular, yung kadakilaang ginawa niya, yung na-contribute niya, pero kung wala siyang patotoo ni Jesus, hanggang dito lang sa lupa yung buhay niya. Wala siyang eternal life. Tama? Kasi scripture ang nagsasabi. Yun yung ating perimeter, yun yung ating talagang authority. Nakikita nyo, maraming tao dito lang nagdidepende para ikaw ay maka-Diyos, kailangan mabait ka. Masama ba yan? Hindi, mapapakinabangan mo yan. Mabe-benefits yung maraming mga tao sa lupang ito. Pero even yung maraming mga taong natulungan niya, hindi din natanggap yung patotoo ng Diyos, wala silang buhay na walang hanggan. Tama? Hindi po ako may sabi niyan. Scripture yan. Gusto ko yung makita bakit napakapalad natin at hindi tayo dapat parang baliwalain itong mga salitang ito. Kasi ang pinatotohanan ng Bible, pangalawa lang yung pangkabuhayan. Ang pinatotohanan talaga ng Bible, eternal life. Doon ka maging masaya. Yun ang kayamanan mo kasi ang tao, kahit anong husay niya, kahit anong galing niya, kung wala ang patotoo ng Ama, ng Diyos sa kanyang buhay,
Okay. Sikat ka, kilala ka, iginalang ka, may benefits naman, kumpara doon sa mga taong masasama, toxic, kinaiinisan ng mga tao, pero both of them, without the testimony of God, through Jesus Christ, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, both of them will have eternal death. At walang eternal light. Tama?